Ito po ay proyekto ng Masantol Municipal Police Station upang matugunan po ang pangangailangan at bilang suporta sa pagkain ng ating mga kapulisan. Napakalaking tulong po nito sa amin dahil sa araw-araw mula po nang ito ay maumpisahan natin at magsimula ng lumaki at mamunga yung ating mga gulayan, ay nasusuportahan po nito yung ating daily requirements. Hindi na po kami bumibili ng mga gulay sa palengke. Bukod dun sa mga gulay, meron napakarami pong mga isda na naririto. Ito pong isang pan na ito ay naglalaman po ng mahigit na 200 to 300 pieces na hito, yung isang concrete pan lang po. Ganon din po sa kabila. So kapag ka po nagugustuhan ng ating mga pulis, pwede po tayong sumalok dito at diretso na sa kawali. At ito po pala ay ginawa natin dahil sa ang bayan po ng Masantol na alam naman po ng lahat, ito po ay nalulubog sa tubig na maalat. So kung magtatanim ka po ng gulay, na ang ginagamit mo ay lupa na galing dito sa lupa ng bayan ng Masantol, ay mataas po yung salinity level ng tubig at ng lupa. So hindi po lalaki ng maayos yung ating halaman. Samantalang dito po dahil hindi po tayo gumagamit ng lupa dito, no? At yung tubig po na ginagamit natin dito ay tamang-tama at akmang-akma po sa El Nino. Dahil po mula po nung naglagay kami ng tubig dito sa ating mga Lona Pond, mula po noon hindi pa po tayo nagpalit ng tubig. Kaya hindi po dahilan na sasabihin natin na walang tubig na magagamit upang makapag-alaga ng hito. Hito po ang ginagamit natin dahil ang hito po ay napakatibay as compared sa ibang mga isda, no? Ang hito po ay hindi maselan, kahit po i-overstock mo siya, basta po hindi umiinit ang tubig mo, at hindi nagkakaroon ng ammonia, yung tubig mo po, kaya mag-survive ng hito. Ito pong pagka-setup po ng aquaponics, yung pong problema po sa ammonia. Yung pong ammonia kasi nanggagaling yan dun sa mga natitirang pagkain at saka yung mga dumi ng isda. Kapag ka po yan ay naipon, makakabuo po ng ammonia yan. No? So yung pong ammonia, yung nagkakaroon po tayo dito yung tinatawag na nitrogen cycle po, nako-convert po sa into fertilizer na ginagamit naman po ng ating mga halaman upang kanilang maging fertilizer. Opo, napakadali lang po kasi kung mapapansin nyo po ito, wala namang halos ditong binili eh. Di po ba, no? Itong lona lang naman at saka itong tubo lang at saka itong mga natin, itong mga ginamit natin mga PVC. Ang pinakamarami po dito ay nag-recycle lang po kami ng mga materials. Wala pong kailangan na malaking space, kahit po isang drum lang, no? Nasubukan na po natin yan sa ibang mga pagkakataon. Yung pong mga drum lang na, yung pong kulay blue na drum, pwede pong yun paglagyan ng hito at pwede rin pong paglagyan ng ating mga ganitong setup. Yung tubig na ginagamit po natin ay yung yung ordinaryong tubig lang po na nanggagaling sa faucet. Meron po tayong kumpanya rito na nagsusupply ng tubig dito sa bayan ng Masantol. So nakatap po yung ating police station doon. So yun po yung ginagamit din namin na tubig. Ngayon po napapanatili lang siyang malinis at hindi nagiging toxic sa isda. Dahil nga po yun dito sa ating sistema na pag-ikot ng tubig po dito sa mga tubo na ito, yung pong ating mga ammonia at saka mga yung mga nitrogen, mga nitrites po ito nakukuha na po ng halaman. Kaya pagbalik po ng tubig sa halaman ay masasabi po natin na filtered na at safe na gamitin uli ng ating mga hito na lumalangoy dito sa ilalim ng ating mga Lona Pond. Ito pong size po na ito na ang Lona Pond po natin ay mayroong sukat na 8 feet by 11 feet. Ang taas po ng tubig natin ay 2 feet lang po yung ginagamit natin. Ang ginamit po nating fingerlings ay 3 inches lang po. Ang stocking density po natin sa bawat po Lona Pond natin ay 300 lang po. Pero kaya pa pong dagdagan kasi kung makikita mo po yung 300, medyo maluwag pa po eh.
medyo kaya pa po. Kaya lang, dito po sa setup namin ito at nagagawa naman ng maayos, hindi pa po kami namatayan ng kahit isang piraso na hito rito. Ibig sabihin, senyalis po noon, napaka-healthy po at perfect po yung pagkatimpla ng dami ng hito, yung dami ng tubig, at saka yung luwag na ginagamit nating mga Lona pan. Sa 2 buwan po, mayroon ng mga shooters. Meron ka nang makikitang mabilis na lumaki. Hinihiwalay po namin yan. Pero minsan, gusto mo ring matikman po, diretso na po yung sa kawali, niluluto na. Kung marami naman po yung shooters nga po, hinihiwalay po namin yan. At kung gusto nang magluto nga po, nailuluto na yan. Sa 4 na buwan po na edad ng hito, ano na po yan, 3 per kilo, 4 per kilo, marami na pong makukuha sa ganon. Tama-tama na po yan, parang yung pong nakikita nyo ng paninda sa palengke, mga 4 po, kadalasan na po. Napakadali lang po. Yung pinakamahirap lang naman po dito ay yung kung may natuto yung halaman, tatanggalin mo yung dahon, ilalagay mo dun sa hito, kakainin lang Yun lang naman po, wala naman pong parang yung maabala o mahirap na gawin dito sa ating paggagarden. At ang pinaka number 1 po doon, totoong-totoo po, nakakalibang po. Stress reliever po ito. Tuwang-tuwa po kami na pag medyo hindi na masyadong mainit ang araw, dito po kami nag-standby. Dito kami nagpapalipas ng oras. Minsan nagkukwentuhan, kasabay noon po inaalis namin yung mga damo na tumutubo sa ating mga plastic bottles. Kung kayo'y may natutunan sa videong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.